Hindi ko iniwan ang aking nga pasyente. Hinding-hindi. Isang doktor na Filipina, minaliit dahil sa pagiging babae sa isang mundong puno ang digmaan. Ngunit sa likod ngang, kanyang maamong mukha may isang sikretong itinago niya sa loop ngang 10 taon. Nang ang isang duwag na commander ay handa ng iwan, ang kanyang masugatang tauhan muling nabuhay, ang isang alamat na matagal nang natutulog. At sa sandaling matanggal ang ranggo ngang mayabang na major ang doktor na minaliit ay naging isang bayani. Ating tunghayan kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang. Ang kuwentong ito ay mula kay Ge Wang Jiwan. Kabanata 1 ang anghel ngang marahil ang marahil. Isang pangalang hindi pamilyar sa marami, ito ay isang bayan sa isang rehiyon sa Mindanao na laging may kaguluhan. Isang lugar kung saan pang-araw-araw na lang ang tunong nga paksabo at putok ng baril. Sa gitna ngang panganib na ito naroon ang isang 34 taong gulang na doktor na Filipina si Dr. Angela Reyes. Tuwing umaga alas 5 pa lang ay gising na si Angela. Naghihilamos siya gamit ang maligamgam na tubig mula sa isang kinakalawang na gripo at isinusuot ang kanyang kupas na mapusyaw na asul na scrap suit. Sa kanyang maliit na silid na halos. Walang salamin mabilis, niyang tatalian, ang kanyang buhok isusuot, ang kanyang puting doctor's gown at doon na magsisimula ang kanyang araw. Doktora-doktora tulad nang dati may magabatang kumakatok sa pintong klinika. Pumasok ang isang 7 taong gulang na batang lalaki na nangangalang Amir hawak ang kamay ng kanyang ina. May sugat na gasgas ang kanyang braso. Naku Amir, saan ka na naman nadapa lumuhod si Angela para maging kapantay ang bata, para hindi ito matakot marahan niyang sinimulang kantahin ang isang pamilyar na awiting pambata. Bahay kubo kahit munti. Ang nga kamay ni Angela ay kahanga-hanga. Hindi ito nanginginig, sanay sa operasyon ang kanyang nga kamay ay kasing delikado ang daliri ng isang pianista ngunit puno ng atiyakan. Kahit sa gitna ng amoy ng antiseptiko na tumatagos sa ilong hindi, umiyak si Amir. Patuloy kasi siyang kinakantahan ni Angela. Ayan tapos na Amir. Hindi na masakit. Naluha? Ang inangang bata? At mahigpit na hinawakan ang kamay ni Angela. Bagamat hindi sila makaintindihan, sa salita sapat na ang kanyang mga mata para iparating ang pasasalamat. Dahil dito, si Angela ay tinawag na anghel. Mga tao sa lugar na iyon. Sa maliit na silid ni Angela may isang bagay na napakahalaga sa kanya, isang lumang Biblia na nababalutan ng katat. Pamana ito ng kanyang yumaong ama na isang pastor. Ang kanyang ama ay isang taong laging nasa pinakapanganib na lugar sa gitna ng digmaan sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Anak laging sinasabi nga, kanyang ama ang liwanag ay mas nagniningning sa gitna ng kadiliman. Kung saan may pinakamatinding takot at kawalan ng pag-asa, ang matao doon kadapat naroon. Iyan ang tunay na pananampalataya. Isinapuso ni Angela ang salitang iyon. Tinalikuran niya ang komportableng buhay sa isang malaking ospital sa Maynila at nagtungo sa marahil. Pinigilan siyang lahat ng kanyang kasamahan. Nababaliw ka na badigmaan ang pupuntahan mo sa galing mo puwede kang kumitang malaki sa Makati. Bakit doon ngunit ngumiti lang si Angela at sumagot may mas mahalaga pa kaysa sa pera. Ang buhay ngang isang tao. Sa loob ngang 3 taon tahimik siyang naglingkod doon. Pagsapit ng gabi nagsisindi si Angela ng kandila at binubuklat ang Biblia ng kanyang ama habang hinihimas ang maliit na krus na kahoy na nakasabit sa kanyang lik. Itay tama po ba ang ginagawa ko? Walang sagot ngunit alam ni Angela sa kanyang puso na nasa tamang landas siya. Ngunit may isang lihim si Angela na walang sinumang nakakaalam. Narinig niyo na ba ang panggalang maligno mediko ang ghost medic? Ito ang codename ng isang maalamat na Special Operations Agent na minsan lang lumitaw sa isang operasyon sa gitnang silangan 10 taon na ang nakalipas at pagkatapos ay naglaho na parang bula.
Ang pangalan niya ay nakatago sa pinakasekretong mga file ni Pentagon nga Amerika. Ang maligno mediko na iyon ay si Angela Reyes. Dati siyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines AFP Medical Corps sa ilalim ng Special Operations Command Support Team. Isang ordinaryong estudyante ang medisina na hindi pa nakakahawak ng baril pumasok siya sa serbisyo militar at doon ay pinili bilang isang Special Forces Medic. Private Reyes, hindi na gininik ang mga kamay mo. Opo, sir, hindi po na gininik kahit sa operasyon. Magaling. Kailangan kita. At ganun nga mula sa isang ordinaryong medic si Angela ay naging isang Special Forces Medic na isinasabak sa gitna ng labanan. 10 taon na ang nakalipas, may isang secret joint operation ang US at Philippine Forces. Ngunit dahil sa isang biglaang pag-atake ng kalaban nakagulo ang misyon. Ang US Secretary of Defense na bumibisita sa lugar ay malubhang nasugatan. Down ang Secretary Medic, ang lugar ay naging isang impyerno. Sa gitna ngang nauulanang nga balaang 24 taong gulang na si Angela ay hindi nanginig kahit minsan. Check breathing, mahina ang pulso, may tama ng bala sa tiyan. Walang kahit anong takip sa gitna nga. Labanan binuksan ni Angela ang tiyan ng secretary at pinigil ang pakdurugo. Dumaan ang magabala sa tabi niya ngunit ang kanyang makamay ay kasing tumpa na parabang nasa loop siya ngang isang operating room. Baliba ang babaeng tobulalas ng sundalong Amerikano. Ngunit dahil sa kanya nabuhay ang secretary. Pagkatapos ng operasyon ay siyang parangalan ng Pentagon ng isang espesyal na medalya. Ngunit tinanggihan ito ni Angela. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Sa halip may isang hiling si Angela. Pakiusap burahin ninyo ang lahat ng tala tungkol sa akin. Gusto ko na lang mamuhay bilang isang ordinaryong doktor. Pinagbigyan ng Pentagon ang kanyang hiling. Ang lahat ng kanyang talaan ay inilagay sa ilalim ng top secret classification at tenging ang codename na Maligno Medico ang nanatili. Mula noon si Angela ay bumalik sa pagiging isang ordinaryong doktor. O mas tamang sabihin na muhay siyang nagpapanggap na ordinaryo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kamasa ilalim ng isang lihim na sahik na katago. Parin, ang kanyang nga gamit mula noon, isang AFP standard na Tactical Communication Module, na lihim na isiniksik sa ilalim ng isang kahon ng medikal na supply na ipinadala ng kanyang ama. Minsan inilalabas ni Angela ang magamit na iyon at pinupunasan. Sana hindi ko na kailangang gamitin ito ulit. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Kinabukasan mapipilitan siyang muling gamitin ang mga kagamitang iyon. Kabanata 2. Ang pagdating ng mayabang na Major alas 7 ng umaga. Katatapos lang ni Angela maghanda para sa araw na iyon nang bumukas ng malakas ang pintong klinika. Pumasok si Major Miller ng US 7th Mobile Infantry Division kasama ang alikabok mula sa labas. Siya ay 45 taong gulang nakasuot ng makabagong combat uniform na puno nga makukulay na medalya. Naglakat siya na parabang pag-ari niya ang lugar. Dr. Reyes. Hindi man lang binikas ni Milan ng maayos ang pangalan ni Angela. Tinawag niya ito na parang isang utusan. Kanselado ang medical check-up ng unit ko ngayon, tahimik na tumingala si Angela. Major, 1 linggo na po nating itinakdayan. Mahalaga po ang pagsusuri sa kalusugan ng mga sundalo. Alam kong mahalaga. Pero may mas mahalagang operasyon. Tinapik ni Miller ang Biblia ng ama ni Angela na nasa ibabaw ng mesa. Huwag kang maglaro-laro ng pagiging doktor, dito kasama ng mapamahiin na yan. Sundin mo na lang ang mga patakaran ng militar. Biglang tumahimik ang buong klinika. Dahan-dahang kinuha ni Angela ang Biblia at pinakpagan ang alikabok. Hindi siya nagalit o nakipagtalo. Sige po, Major.
Irisidule na lang o natin sa susunod na linggo. Suminghal si Miller. Talagang masunurin ang nga babaeng taga-silangan. Kaya gusto ko ang base na to. Tumalikot siya at umalis na hindi man lang lumingon. Si Lieutenant Emily, isang batang opisyal na Amerikana, na nasa pasilyo ay dali-daling lumapit kay Angela. Doktora, okay lang po kayo, ganyan po talaga si Major Miller? Kahit sa amin sa unit ganyan din siya. 6 na buwan pa lang si Emily sa base, ngunit alam na alam niya ang dedikasyon ni Angela. Okay lang ako, Lieutenant. Sanay na ako. Ngumiti si Angela. Kung magagalit ako, magiging katulad lang niya ako. Gagawin ko na lang ang trabaho ko. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi nakangiti. Nang hapong iyon sa loob. Nang command center, malakas na nagsasalita si Major Miller kay Colonel Williams. Sir, perpekto ang plano ko kapag naputol natin ang kanilang supply line, mapapasuko natin ang lugar na to sa loob ng 1 linggo. Si Colonel Williams ay 55 taong gulang, may mga puting buhok na at malalalim na kulubot sa mukha. Tiningnan niya ang mapa at yumiling. Miller, masyadong delikado ang rutang yan. May paparating na malakas na ulan at perpektong lugar yan para sa isang ambush. Sir, kaya nga po epektibo ang sorpresang pag-atake, hindi nila akalain nagagalaw tayo sa ganitong panahon. Maingat na nagtaas ng kamay si Lieutenant Emily. Mayor, pero mahina po ang ating communication equipment kapag malakas ang ulan. Kung isolate tayo. Lieutenant, kulang ka pa sa karanasan, putol ni Miller. Ilang beses ko nang ginawa ang ganitong operasyon sa Afghanistan, bumuntong hininga si Colonel Williams. Sige. Pero para makasiguro, ihanda mo ang medical team on standby. Sabihan mo rin si Dr. Reyes. Sir, bakit pa natin kailangang bigyan ng impormasyon tungkol sa isang military operation ang babaeng doktor na yon? Miller, bumaba ang boses ni Colonel Williams. Si Dr. Reyes ay nakapagligtas ng higit 100 sundalo natin sa loob ng 3 taon. Igalang mo siya. Napipilitang tumango si Miller, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pakadismaya. 4:00 ngang hapon umalis ang 20. Kataong team ngang 20th Mobile Infantry sa pamumuno ni Major Miller. Ang langit ay namumula na isang senyales ng paparating na bagyo. All vehicles move out. Communication check. 5 military vehicle ang pumasok sa kagubatan. Ngunit wala pang 1 oras biglang nagbago ang sitwasyon. Kreh! This is Alpha Team. Malakas ang ulan, 0 visibility. Bravo Team respond. Nagsimulang maputol ang komunikasyon ng Bravo Team. Doon na nangyari. Boom, sumabok ang nangungunang sasakyan. Isang ambush. Take cover. Umuulan ng bala mula sa lahat ng direksyon. Biglang natigilan si Major Miller. Major, anong gagawin natin? Sugatan si Sergeant Wilson. Malakas ang pagdurugo, walang signal, hindi makontak ang base, isang ganap na kaguluhan. Hinalungkat ni Miller ang kanyang manual. Nanginginig ang kanyang makamay. Ayon sa manual. Retreat, hindi defensive formation. Sumigaw si Lieutenant Emily. Major, kailangan niyo pong magdesisyon ngayon, ngunit hindi makapagpasya si Miller. Lumipas ang 15 minuto. 5 na ang sugatan at paubos na ang kanilang mga bala. Retreat, balik sa klinika. Sa huli nagutos si Miller ng pag-atras. Ngunit huli na ang lahat. 2 sasakyan ang tuluyang nawasak. Ang nga sundalo ay kailangang maglakad pabalik, duguan at sumisigaw sa sakit. Nang dumilim, ang 3 natitirang sasakyan ay hirap na dumating sa harap ng klinika. Tulong, doktora, hindi ko magalaw, ang binti ko ang dugo. Hindi tumitigil, ang dugo. Tumakbo si Angela palabas ng kanyang opisina. Ang sumalubong sa kanya ay isang tanawin mula sa impyerno. 12 sugatang sundalo ang nakahandusay sa sahig, umungol sa sakit. Ang pasilyo ay punong dugo. At si Major Miller na bumaba mula sa sasakyan
ay walang galos. May alikabok lang ang kanyang uniforme. Dr. Reyes, gamutin mo sila? Yan naman ang trabaho mo, hindi ba? Tinitigan ni Angela si Miller ng diretso. Sa isang sandali nakaramdam ngang kilabot si Miller. Nabago ang mga mata ni Angela. Hindi na ito ang mga mata ng isang maamong doktor. Ito ay mga mata ng isang mandirigma. Lieutenant Emily dalin ang mga sugatan sa emergency room. Ngayon din ang boses ni Angela ay naging utos. At malamig niyang sinabi kay Miller, Major, tumabi kayo. Kailangan kong magligtas ng buhay. Kabanata 3. Ang pagsilang ng malinyo. 10:00 ng gabi. Ang klinika ay puno nga sigaw at ungol. Walang tigil, si Angela sa pagitan ng ma-operating room. Wala siyang oras kahit para magpalit ng kanyang gun na basang-basa na sa dugo. Tinanggal niya ang shrapnel sa binti ni Sergeant Wilson, pinigil ang pagdurugo sa tiyan ni Private Neo at inayos ang nabaling braso ni Corporal Johnson. Salamat po, Doktora. Huwag ka munang magsalita, Sergeant. Itabi mo ang lakas mo. Ang kamay ni Angela ay hindi pa rin nangingini. Ngunit bigla, flicker. Kumurap-kurap ang mailaw sa klinika at tuluyang namatay. Brownout yung emergency generator, tumakbo si Lieutenant Emily papunta sa generator room, ngunit ang sagot na dala niya pabalik ay punong kawalan ng pag-asa. Hindi gumagana ang generator, mukhang sinadya itong sirain. Agad na naunawaan ni Angela na kapasok na ang mga kalaban sa paligid ng klinika. Sa madilim na pasilyo, tanging ang pulang emergency lights ang kumikislap. Para itong mga ilaw mula sa impyerno. Lahat kumalmahuwak, makpanik sigaw ni Angela. Ngunit ang tatlong pasyente na nakadepende sa oxygen machine ay nagsimulang maging kritikal. Kapag walang kuryente, hihinto ang mga respirator. Doktora, huminto sa pahinga si Sergeant Martin. Manual respiration. Ngayon din tumakbo si Angela at personal na pinisil ang ambu bag. 1, 2, 3. Ritmadong-ritmado. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Nang masandaling iyon, may narinig silang kakaibang tunog mula sa labas. Tunog na baril na may silencer. Pinaliligiran na sila na mga kalaban. 11:00 gabi. Sinubukan ni Major Miller na tawagan si Colonel Williams, ngunit putol na ang lahat ng linya ng komunikasyon. Malamang ay gumamit ang mga kalaban ng electronic pulse attack. Wala to sa manual. Nanginginig si Miller sa isang sulok ng command room. Maputla ang kanyang mukha at hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang makamay. Pumasok si Lieutenant Emily. Major, pinaliligiran na tayo ngang kalaban, tinatayang hindi bababa sa 50 sila. 50 na basag ang boses ni Miller. 15 na lang tayo kung alisin. Ang mga sugatan 8 na lang ang puwedeng lumaban. Mayor, mag-utos po kayo, ano pong gagawin? Natin tanong ni Emily. Hinalungkat ni Miller ang manual. Sa sobrang panginginingang kamay, hindi niya mailipat ng mayos ang pahina. At gumawa siyang desisyon. Ang pinakamasamang desisyon. Iwan natin ang masugatan at tatakas. Po, hindi makapaniwala si Emily sa narinig. Hindi makakagalaw ang 12 sugatan. Para mabuhay tayo, kailangan natin silang iwan. Magpapaputok tayo ng signal flare sa bubong. Darating ang rescue helicopter sa loop ng 30 minuto. Major, hindi po yan tama, iwanan natin ang masugatan. Utos ito, Lieutenant. Ang isang sundalo ay sumusunod sa utos, sigaw ni Miller. Tiningnan ni Emily si Miller na hindi makapaniwala. Major, mali po ang utos na ito. Hindi ko po ito susundin. Ano sumusuway? Kasautos ng nakatatas sayo. Opo, buhay ng tao. Ang nakataya dito, hindi ko kayang iwanan ang mga sugatan. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Angela. Ang kanyang gown ay puno ng mansangang dugo at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dumi. Ano po ang pinag-usapan ninyo, Major? Malamig ang boses ni Angela. Isang classified military secret na wala kang kinalaman, Dr. Reyes. Ang pag-iwan sa masugatan para tumakas, military secret po ba yun? Biglang nanigas ang mukha ni Miller. Paano? Narinig ko po ang lahat mula sa pasilyo.
At narinig din nga mapasyenteng ginagamot ko. Lumapit si Angela ang isang hakbang. Major, ang iniwan ninyo ay hindi madokumento. Mabuhay ngang tao ito. Dr. Reyes, hindi ka. Sundalo, hindi mo alam ang realidad ng digmaan? Realidad ng digmaan, ngumisi si Angela. Isang ngiti na napakalamig kaya na paatras si Miller. Baka mas marami pa akong nakitang digmaan kaysa sa inyo, Major. Anong pinagsasabi mo? Automatikong hinawakan ni Miller ang baril sa kanyang baywang. Tumabi ka kung hindi. At nangyari ang lahat sa isang iglap. Kumilos ang kamay ni Angela na parang kidlat. Klik bago pa man mahugot ni Miller ang kanyang baril, binali ni Angela ang kanyang pulso at inagaw ang baril. Sa loob ng kalahating segundo, tinanggal niya ang magazine, inalis ang slide at tuluyang kinalas ang baril. Klak, klak, klak. Nakalat ang mapiyesang baril sa sahig. Tulala si Miller na nakatingin sa kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Pati si Lieutenant Emily ay nanlaki ang mga mata. Doktora, paano? Tiningnan ni Angela si Miller ng diretso. Mayor, ngayon makinig kayo sa akin. Wala nang kaamuan sa boses ni Angela. Hindi ko iniiwan ang aking mapasyente. Hinding-hindi. Napaupo si Miller. Wasak na ang kanyang pagkatao. Ang kanyang kawalan ng kakayahan at kaduwagan ay hayak na sa lahat. Bumaling si Angela kay Emily. Lieutenant, maari mo ba akong samahan? Opo, doktora. Nagpunta sila sa maliit na silid ni Angela. Itinulak ni Angela ang kama at binuksan ang lihim na sahig. Sa loob, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Doktora, ano po ito? Ang mabagay na itinago ko sa loob ng 10 taon. Binuksan ni Angela ang kahon. Sa loob may isang IFP standard tactical tablet, isang encrypted communication device at isang maliit na metal patch. Nakasulat dito, maligno. Mediko. Halos maputol ang hininga ni Emily. Huwag mong sabihin, kayo po ang alamat na. Ako nga ang multo. Binuksan ni Angela ang tablet. Isang asul na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Iris scan, fingerprint scan, voice recognition. Nagsalita si Angela sa screen. I activate ang protocol K. Beep. 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 Tumunok ang tablet. At sa kabilang panig ng mundo, sa ilalim ng Pentagon, sa room tumunok din ang parahong alarma. Ano tunaktakbuhan ang mga general na natutulog? Sa screen ng war room lumitaw ang mga pulang salita. Ka-protocol active. Maligno medico reactivated. Nagulat ang chairman ng Joint Chiefs. Buhay pa ang ahente. Nayon mula sa Pilipinas na binura na ang rekord 10 taon na ang nakalipas na saan siya. Lokasyon marahil. Medical Center Nage Yedid Mobile Infantry Division. Ay konekta ang satelite, buksan ang lahat Nage channel, nakagulo ang Pentagon. At sa klinika za marahil kumonekta ang satellite signal ng Pentagon sa tablet ni Angela. Lieutenant Emily. Opo, doktora. Mula ngayon sundin mo ang mautos ko. Maliligtas tayong lahat. Nagiba ang tingin ni Angela. Hindi na siya ang maamong doktor. Ang malamat na Special Operations Agency. Maligno mediko. Ay nagising na. Kabanata 4. Ang digma ng isang doktor ala-una na madaling araw. Ang underground, room ng Pentagon, ay puno ng maheneral na mabilis na tinawag. Sa malaking screen, nakalitaw ang satellite image ng medical center sa marahil. Ang mapulang tuldok na nakitang thermal camera ay nagpapakitang ganap na napapaligiran ang klinika. Kasalukuyang bilangang kalaban 62. Bilang natin na kayang lumaban 8, sugatan 12 ulat ng isang intelligence officer. Ano ang survival probability, tanong ng chairman? Malapit sa 0. Abutin ng hindi bababa sa 4 na oras bago dumating ang reinforcements. Sakto namang may lumitaw na bagong mensahe sa screen, ka-protocol active.
Maligno mediko. Requesting tactical command. Tumahimik ang buong kwarto. Maligno mediko tutupala ang alamat na yon bulongang isang general. Naalala ng chairman ang top secret file mula 10 taon na ang nakalipas. Ang Filipina military medic na nagligtas sa buhay ng US Secretary of Defense. Binura ang lahat ng talaan ngunit ang codename ay nanatili sa pinakasekretong antas. Aprubahan ang tactical command. Ngayon din sigawng chairman. Sa klinika sa marahil lumitaw ang approval message sa tablet ni Angela. Emily tipunin ang lahat ng kayang lumaban. Sa loob ng 3 minuto, opo doktora, tumakbo si Emily. Nagpunta si Angela sa central control room ng klinika. Kumikislap ang nga CCTV monitor na tumatakbo sa emergency power. Floor plan ng klinika, lokasyon ng kalaban posisyon ng nga tauhan. Mabilis na sinuri ang mata ni Angela ang screen. Sa kanyang isipan na buo na ang isang perpektong plano. Pagkalipas ng 3 minuto, 8 sundalong. Amerikano ang nakatayo sa harap ni Angela. Kasama si Emily, lahat sila ay pagod ngunit may apoy sa kanilang mga mata. Makinig kayo nagsalita si Angela. Hindi ako si Dr. Reyes. Mula ngayon ako si Maligno Mediko. At ako ang inyong commander. Nagtataka ang masundalo. Itinaas ni Angela ang tablet. Pinagaluban ako ng tactical command ng chairman ng Joint Chiefs mula sa Pentagon. Gusto ninyong makita, tiningnan ni Emily ang screen. Totu. Nga. Hindi ako makapaniwala. Kayo po talaga. Wala tayong oras. Sundin ninyo ang utos ko kung gusto ninyong mabuhay. Ang boses ni Angela ay hindi na malambing. Ito ay matalas malinaw at tiyak. Inilatak ni Angela ang floor plan ng klinika. Isara ang pasilyo bir. Maglagay nga maga harang sa pasilyo 2 at 8. Ilipat ang lahat ng pasyente sa operating room sa basement. Pero doktora 60 sila. 8 lang tayo. Hindi mahalaga ang bilang putol ni Angela. Ang mahalaga ay posisyon at tiempo. Alam natin ang layout ng klinika sila hindi. Yan ang ating sandata. Binigyan ni Angela ng kanya-kanyang misyon ang bawat sundalo. Johnson ay secure mo ang bintana sa 2 palapag kanlurang bahagi. Opo Neo ikaw sa basement generator room. Kapag nagsignal ako patayin mo lahat ng emergency power, nakuha ko, Emily kasama kita sa gitnang pasilyo. Nahiwa-hiwalay ang nga sundalo. Matagal na panahon na mula nang huling humawa ng rifle si Angela. Pamilyar ang bigat nito sa kanyang makamay. Pentagon request for real-time thermal imaging transmission. Approved. Maligno nakikita mo ba ang screen sa tablet lumitaw? Ang thermal map ng buong klinika. Ang ngapulang tuldok ay dahan-dahang pumapasok sa loob. 5 kalaban sa unahan papasok sa silangang entrada. Sumenyas si Angela kay Emily. Nagtago sila sa isang sulok ng pasilyo. May narinig silang mayabak. Tapa, tapa, tapa. 5 kalaban ang maingat na naglalakad. Pinigil ni Angela ang kanyang hininga. Pinabagal niya ang tibok ng kanyang puso. Nang dumaan ang makalaban sa harap nila. Ngayon puff, puff, puff. 3 putok mula sa baril ni Angela. Ngunit hindi bumagsak ang makalaban. Sa halip napaluhod sila habang sumisigaw. Arg! Hindi pumatay si Angela. Ang tinamaan niya ay ang matuhod balikat at pulso ang makalaban. Tumpak niyang pinuntirya ang maugat at kasukasuan para lang hindi na sila makalaban. Emily disarmahan at igapos sila opo ito ang tinatawag na anatomical shooting. Isang paraan na doktor lang ang makakagawa ang pek-neutralize sa kalaban nang hindi sila pinapatay. Sa war room ngang, Pentagon hindi makapagsalita ang nga general. Possible ba yan tanging nga kasukasuan at ugat ang tinamaan niya? Impossible yan kung walang kaalaman sa medisina. Hindi nga alamat si Maligno Mediko.
Umalingaw-ngaw ang boses ni Angela sa mga speaker ng klinika. Pasilyo sa Clear. Johnson, anong sitwasyon sa kanlurang bintana? 10 kalaban papalapit mula sa kanluran. Sige. Neo-ion at off ang emergency lights kada 3 segundo. Simulan mo na. Opo. Nagsimulang kumislap-kislap ang mga ilaw sa klinika. Bukas. Patay. Bukas. Patay. Nalito ang mga kalaban. Ano yon? Patibong bayan? Narinig muli ang boses ni Angela. Team, yksi manatili sa takip. Huwag magpaputok. Huwag ipakita ang buong puwersa. Sumunod ang nga sundalong Amerikano. Kahanga-hanga hindi sila nakaramdam ng takot. May kakaibang kapangyarihan ang boses ni Angela na parang nabibigay ng tiyakan na lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Emily, maghagis kang smoke grenade sa gitnang pasilyo sa ikalawang palapak. Opo, se. Napuno ngang puting usok ang pasilyo. Nawalan ng paningin ang magalaban. Ano to? Wala akong makita. Kalma lang sundin ang manual, ngunit maging ang leader ng makalaban ay naguguluhan na. Halos walang putok ng baril na marinig mula sa loob ng klinika. Tanging masigaw lang ang paminsan-minsan nilang naririnig. Aray ang binti ko! Ang binti ko! Kumilos si Angela na parang isang multo. Hindi siya makita sa gitna ng usok, ngunit ang kanyang maputok ay laging tumpak. Puff, puff, 2 putok. 2 kalaban ang napaluhod. Hindi makapaniwala si Emily. Ganyan pala kalakas si doktora. Lumipas ang 30 minuto. Mula sa 82 naging 40 na lang ang mga kalaban. Ngunit walang namatay, lahat ay sugatan at hindi na makalaban. At walang nasaktan ni isa sa mga sundalong Amerikano. Sa war room ang Pentagon, puno ang paggamangha ang mga general. Ano ba siya, Dr. Mandirigma? Sumagot ang intelligence officer. Pareho po. Isang kamay na naglilitas ng buhay ang ginagamit niya para protektahan ang buhay. Bigla may bagong signal na lumitaw sa tablet ni Angela. Kumikilos ang leader ng makalaban at ang kanyang target ay ang basement operating room kung nasaan ang nga pasyente. Nanigas ang mukha ni Angela. Emily, sa basement. Bilis, opo. Ngunit huli na sila. Bumukas ng malakas ang pintong operating room at pumasok ang isang lalaki. Puno ang paklat ang kanyang mukha na sa mga 30 anyos. At sa kanyang kamay may hawak siyang granada. Ngumisi ang lalaki nang makita si Angela. Matagal na tayong hindi nakita, doktora. O dapat ko bang sabihin? Maligno. Huminto ang pahinga ni Angela. Kilala niya ang boses na iyon. Ang batang lalaki na iniligtas niya 10 taon na ang nakalipas. Si Jackal. Ang nakaraan ay bumalik para maningil. Kabanata 5. Ang multong nakaraan biglang bumalik sa isipan ni Angela, ang alaala ng 10 taon na nakalipas. Siya ay 24 taong gulang pa lang noon, isang miyembro ng AFP Special Operations Support Team na ipinadala sa isang operasyon sa Mindanao. Sa gitna nga guhong isang gusaling binomba, nakita ni Angela ang isang umiyak na batang lalaki. Nga 12 taong gulang. Puno ang dugo ang kanyang katawan at maluba ang sugat sa kaliwang braso. Okay lang, wag kang mag-alala. Ililigtas kita. Niyakap ni Angela ang bata at dinala sa isang ligtas na lugar. Kahit sa gitna nga putukan, ginamot niya ang brasong bata. Masakit ba? Konting tiis na lang. Matatapos din to. Tumango ang bata habang tumutulo ang luha. Pagkatapos paggamot, binigyan ni Angela ang bata isang boteeng tubig at isang tsokolate. Anong pangalan mo? Nanginginig ang boses bata nang sumagot. Amir. Amir. Ang ganda ng pangalan mo. Amir, mabuhay ka ha, pangako. Hinaplos ni Angela ang ulong bata. Nang araw na iyon natapos ang misyon ni Angela at bumalik siya sa Luzon. Hindi na niya nalaman kung ano ang nangyari sa bata, ngunit ngayon ang lalaking nakatayo sa harap niya ay may paklat sa kaliwang braso, ang mismong paklat mula sa mga tahi ni Angela. Amir. Nanginginig ang boses ni Angela. Patay na si Amir, doktora, malamig na sabing lalaki.
Nang araw na iniligtas mo ako, dapat namatay na ako. Sana hindi na ako naging ganitong halimaw. Ang lalaki ay kilala na ngayon bilang si Jackal. Ang pinakamalupit na lider nga, mersenaryo sa buong rehiyon. Walang pinapanigan basta't may bayad. Isang makinang pakpatay na walang awa. Jackal, bakit ka naging ganyan, tanong ni Angela. Ngumisi si Jackal. Kinabukasan matapos mo akong iligtas, binomba ang aming baryo. Namatay si nanay ang nga kapatid ko. Lahat sila. Ako lang ang natira. Salamat sa'yo, doktora. Hindi makapagsalita si Angela. Mula nun natutunan ko, para mabuhay sa mundong ito, kailangan mong maging malakas. Ang awa ay isang kasinungalingan ng mga mahihina. Inilagay ni Jackal ang kanyang daliri sa safety pin ng granada. Kaya ngayon nandito ako para pagbayarin ka. Sa operating room nakahiga ang 12 sugatang sundalo. Mga kritikal na pasyente na hindi man lang makagalaw. Si Sergeant Wilson, Private Neo, Sergeant Martin, lahat sila ay mga taong iniligtas ni Angela. Tiningnan sila ni Jackal. Mahalaga sila sa iyo, hindi ba? Kung ganun, sige. Inilapak niya ang granada sa gitnang kwarto. Kapag hinila ko ang pin nito sa sabok, ito sa loop ng 3 segundo. Mamamatay lahat ng tao dito. Jackal, pakiusap. Mamili ka, doktora, tiningnan ni Jackal si Angela ng diretso. Lumuhod ka at humingi ng tawad at hindi ko ito pasasabugin. Pero kung lalaban ka, sakto namang bumabangang, hagdan si Lieutenant Emily, dala ang kanyang baril. Huwag kang gagalaw, itaas mo ang makamay mo, ngunit tumawa lang si Jackal. Sige, barilin mo, ako, binibining sundalo. Sa sandaling bumaksak ako, bibitaw ang kamay ko at mahihila ang pin. Nanginginig na itinigil ni Emily ang pagtutok ng baril. Tama si Jackal. Kapag binaril niya ito sa sabok ang granada. Isang perpektong deadlock. Sa warum ng Pentagon hindi humihinga ang nga general. Walang solusyon. Kapag binaril, siya sasabog. Kung hindi magiging hostage sila. Kinuyom ng chairman ang kanyang kamao. Maligno, anong gagawin mo? Dahan-dahang lumapit si Angela kay Jackal. Ibaba mo ang baril, Emily. Pero doktora, ibaba mo. Utos yan. Napipilitang ibinaba ni Emily ang baril. Tumayo si Angela sa harap ni Jackal. Amir? Huwag mo akong tawagin sa pangalang yan, sigaw ni Jackal. Hindi na ako ang mahinang. Batang yon, alam ko. Nagbago ka na. Naging malakas ka, nakakatakot. Malambing ang boses ni Angela. Pero Amir, ang nga mata mo. Yan pa rin ang mamata ng batang yon. Takot, malungkot at gustong may yumakap. Bahagyang nanginig ang kamay ni Jackal. Tumahimik ka. Nagpapanggap kang malakas, pero sa tutulang alam mong ikaw ang pinakamahina. Ang galit ang bumabalot sa iyo dahil kung wala iyon matatakot kang gumuho. Tumahimik ka, asigaw ni Jackal na parang isang iyak. Tumulo ang luha mula sa kanyang nga mata. Wala kang alam, hindi mo alam kung gaano nakakatakot ang maywang mag-isa. Walang nagprotekta sa akin. Patawarin mo ako, Amir. Lumapit pa si Angela. Patawad dahil hindi kita naprotektahan hanggang sa huli. Patawad dahil nasaktan kita ng ganito. Yumuko si Jackal. Ang kanyang kamay na may hawak sa granada ay lalong nanginig. Nakarating si Angela sa mismong harap niya. Amir, itigil mo na to. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Paano ko ititigil? Ang dami ko nang pinatay. Alam ko. Iniisip mong hindi ka na mapapatawad. Pero Amir. Ipinatong ni Angela ang kanyang kamay sa balikat ni Jackal. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na natatanggap mo mula sa iba. Ito ay isang bagay na ibinibigay mo sa iyong sarili. Huminga ng malalim si Jackal. Ngunit sa sandaling iyon may narinig silang mga yabak sa likuran. Si Major Miller. Kinuha niya ang baril na ibinaba ni Emily at itinutok kay Jackal. Tumabi ka, Doktores, babarilin ko ang demonyong yan. Medyo huwa, sigaw ni Angela. Ngunit kinalabit na ni Mila ang gatilyo. Bang isang puto ang umaling aungaw.
Sa sandaling iyon itinula ni Angela si Jackal. Dumaan ang bala sa balikat ni Jackal at nahulo ang granada mula sa kanyang kamay. Gulong. Gulong. Gumulong ang granada sa sahig. Nakakabit pa rin ang pingunit dahil sa impek hindi alam kung kailan ito mahuhugot. Lahat ay napigil ang hininga. Isa, dalawa, tatlo. Mabilis na dinampot ni Angela ang granada inihagis sa loop ng isang kahon ng magamit na panlaban sa bomba at isinara ang takip. Lahat dapabum isang malakas na pagsabog ang narinig. Ngunit napigilan ito ngang kahon. Napuno usok ang silit ngunit walang nasaktan. Tumakbo si Angela papunta kay Jackal. Amir ayos kalang duguan ang balikat ni Jackal at nakahandusay siya sa sahig. Doktora? Bakit? Bakit ninyo ako iniligtas? Dahil doktor ako ngumiti si Angela habang pinipigilan ang pagdurugo. At ikaw pa rin ang pasyente ko na kailangang iligtas. Umiyak si Jackal. Sa unang pagkakataon sa loop ngang 10 taon. Tunay na luha. Doktora. Patawad po. Patawarin ninyo ako. Ayos na Amir. Ayos na ang lahat. Niyakap siya ni Angela. Tulad ng ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Tulala si Major Miller habang pinapanut ang lahat. At doon niya napagtanto kung gaano siya kawalang kwentang tao. Pinunasan ni Lieutenant Emily ang kanyang maluha at kinuha ang radyo. Pentagon. This is marahil. Situation is over. I repeat, situation is over. Sa war room ng Pentagon, nakpalakpakan ang lahat. Yumuko ang chairman. Maligno mediko isa kang tunay na bayani. Kabanata 6, ang tunay na. Tagumpay 3:00 ng madaling araw. Pagkatapos gamutin si Jackal, bumalik si Angela sa Central Control Room. Ayon sa tablet hindi pa tapos ang laban. Ang 40 taon ni Jackal ay nakapaligid pa rin sa klinika. Emily, kamusta si Jackal? Stable na po siya, doktora. Tumigil na rin po ang pagdurugo. Mabuti, kailangan na nating tapusin to. Kinuha ni Angela ang radyo. Pentagon, this is Maligno. Hawak na namin ang leader ng kalaban. Susubukan kong makipagnegosasyon. Approved. But be careful, Maligno. Umakyat si Angela sa bubong klinika. Dumampi sa kanyang muka ang malamig na hangin ng madaling araw. Kinuha niya ang isang megaphone at nagsalita sama na sa ibaba. SA? Lahat nasa labas makinig kayo, nagulat ang mga mersenaryong nakapaligid sa klinika. Ang leader ninyong si Jackal ay nasa aming MGA kamay. Sugatan siya pero buhay. Ginamot ko siya. Nakbulungan ang mga mersenaryo. Ibaba ninyo ang inyong MGA armas at sumuko. Kapag ginawa ninyo yan, ibibigay namin si Jackal. Pero kung lalaban pa kayo, huminto, sandali si Angela. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ko kay Jackal. Hindi ko kayo papatayin pero sisiguraduhin kung hindi na kayo makakahawak muli ang baril. Hindi ito isang banta. Ito ay isang katotohanan. Nakatinginan ang mga mersenaryo. Nakita nila sa nagdaang 2 oras kung paano isa-isang bumaksak ang kanilang mga kasama. Ngunit ang nakapagtataka, walang namatay. Lahat ay tumpa na tinamaan para lang hindi na makalaban. Isang mersenaryo ang nagbaba ang kanyang baril. Susuko na ako. Sinundan siya ang isa pa. Ako rin. Halimaw ang babaeng yan. Pakalipas ng 30 minuto, lahat ng 40 mersenaryo ay ibinaba na ang kanilang mga armas at lumuhod. Walang isang putok na nangyari. Mula sa bubong pinano ni Angela ang lahat. Maligno, hindi kami makapaniwala, sabi nga. Boses mula sa Pentagon. Nasupil mo sila nang walang namatay. Doktor po, ako tahimik. Nasagot ni Angela. Ang trabaho ko ay magligtas niya buhay, hindi kumuha nito. Umakyat si Lieutenant Emily. Doktora, dumating na po ang reinforcements. Naririnig niyo po ba ang mga helicopter? Sa malayo narinig ang ugong ng maelisi. Ang silangang
Kalangitan ay nagsisimula ng mamula. Ang bukang liwewe sa Mindanao. Alas 5 umaga. 5 helicopter na may dalang reinforcements ang lumapak sa harap ng klinika. Ang bumaba ay si Colonel Williams. Galing pa siya sa base magdamag na bumiyahe para panggunahan ang rescue. Reports Sir 62 na kalaban neutralized. 0 casualties sa ating panig. Lahat ng sugatan buhay ulat ni Emily. Tumango si Colonel Williams. Nasaan si Dr. Reyes? Nandun po siya, sir. Itinuro ni Emily si Angela. Suot pa rin niya ang kanyang gown na puno ng dugo ginagamot ang nga sugat ng nga sumukong mersenaryo. Itong isa may tama sa balikat. Ito namang isa na bali ang buto sa tuhod. Kailangan nilang lahat ng gamot. Hindi niya pinili kung kaibigan o kalaban. Pinanut siya sandali ni Colonel Williams at dahan-dahan siyang lumapit. Dr. Reyes. Tumingala si Angela. Ah, Colonel. Dumating na po pala kayo. Magaling ang ginawa mo. Maligno mediko. Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng sundalo ay napatingin kay Angela. Maligno mediko. Yung alamat siya, yun tumayo si Colonel Williams sa harap ni Angela at dahan-dahan sumaludo siya. Captain Angela Reyes, dating miyembro ang AFP, Medical Corps Special Operations Command. Sa ngalan ng United States Army 7th Mobile Infantry Division Colonel William Johnson, I salute you. Nagulat si Angela. Colonel retirado na po ako. Ang ranggo ay nawawala pero ang karangalan ay mananatili matigas na sabi ni Colonel Williams. Ngayong gabi iniligtas mo ang buhay ng 12 sundalong Amerikano at maraming sibilyan. At nasupil mo ang kalaban ng walang namatay. Iyan ang tunay na sundalo. Sumaludo rin si Lieutenant Emily. At isa-isa sumunod ang lahat ng sundalo, ang reinforcements, ang nga nakaligtas na miyembro ng 2nd Division, daan-daang sundalo, ang sabay-sabay na sumaludo kay Angela. Naluha si Angela. 10 taon na ang nakalipas ng binura ang kanyang mga talaan inisip niyang walang makakaalala sa kanya. Ngunit ngayon daan-daang tao ang nagbibigay pugay sa kanya. Dahan-dahan sumaludo rin siya. Salamat po. Sakto namang may isang taong kinaladkad palabas ng mga military police. Si Major Miller, nakaposas at nakayuko. Malamig na nagsalita si Colonel Williams. Major Miller, dahil sa iyong mapusok na operasyon na naglagay sa iyong matauhan sa panganib at sa tangkang pag-iwan sa masugatan haharap ka sa court-martial. Isuko mo ang iyong ranggo. Sir, sinunot ko lang po ang manual. Walang nakasulat sa manual na iwanan ang buhay ng isang tauputol ni Colonel Williams. Lalong yumuko si Miller. Isinakay siya sa sasakyan at dinala palayo. Ang dating tinitingalang major ay nakaroon ng isang kahiyahiyang pagtatapos. Alas 8 ng umaga. Sa kanyang maliit na silid binuksan ni Angela ang tablet. Lumito ang mukha ng chairman ng Joint Chiefs. Maligno mediko o dapat bang sabihin Captain Reyes? Retirado na po ako, Mr. Chairman. Alam ko, pero kailangan ka namin. Bihira ang isang taong katulad mo. Gusto mo bang bumalik sa serbisyo sa US military? Magsisimula ka sa ranggong major, may espesyal na trato. Umiling si Angela. Salamat po pero tatanggihan ko. Bakit? Dahil doktor po ako. Ngumiti si Angela. Hindi po ako naging doktor para humawak ng baril. Naging doktor po ako para magligtas ng buhay. Ngayong gabi ay isang exception pero gusto ko na pong bumalik sa pagiging isang ordinaryong doktor. Tumahimik sandali ang chairman. At tumango siya, naintindihan ko. Pero tanggapin mo na ang Medal of Honor. Karapat-dapat ka rito. Tatangihan ko rin po yan. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Napangiti ang chairman. 10 taon na ang nakalipas, ganyan din ang sinabi mo? Hindi ka talaga nagbabago. Opo? Susundan ko lang po ang landas ko. Nawala ang video. Hinubat ni Angela ang kanyang madugong gown. Kinuha niya ang tablet at iba pang gamit mula sa ilalim ng kama at ibinalik sa kahon.
Ngayon tapos na talaga. Isinara niya ang kahon. Narinig niya ang boses ni Emily mula sa labas. Doktora, hinahanap po kayo ng pasyente. Sige, parating na ako naksut. Si Angela ng malinis na gown at lumabas. Ang pasilyo ay puno nga. Taong naghihintay sa kanyang mga sugatang sundalong, Amerikano nga, lokal na residente at mga bata. Doktora, Dr. Reyes, nakangiti silang kumakawi. Ngumiti rin si Angela at kumawi pabalik. Wala na si maligno mediko. Ngunit ang anghel na doktor na si Angela Reyes ay narito pa rin. Kabanata 7. Ang kapangyarihan ngang pagpapagaling. Makalipas ang 3 araw bumalik sa normal ang medical center sa Marahil. Gayang dati maagang gumising si Angela para mahanda. Ngunit may nagbago. May mga sundalong Amerikano na nakbabantay sa labas ngang klinika at ang mga lokal ay nakdadala ng mabulaklak at pagkain bilang pasasalamat. Doktora, ang dami na namang regalo na tatawang sabi ni Emily. Siya na ngayon ang pinakamaasahang katulong ni Angela. Matapos arestuhin si Miller, si Emily ang pansamantalang namumuno sa unit. Emily, paano natin uubusin to, sobrang dami? Ibahagi po natin sa mga pasyente. Habang inaayos nila ang maregalo, 3 itim na military vehicle ang huminto sa harap ngang klinika. Kinabahan si Emily. Doktora, may bisita po yata tayo? General po yata ang ranggo. Sumilip si Angela. Ang bumaba ay si Colonel Williams kasama ang isang 3-star general. Siya. Napigil ang hininga ni Emily. Ang commander ng US Central Command. Siya ang namamahala sa buong rehiyon. Ang general ay isang puting lalaki na nasa mahuling taon ng kanyang 50. May autoridad ang kanyang bawat hakbang. Dali-daling inayos ni Angela ang kanyang gown at lumabas. Colonel, napadalaw po kayo? Dr. Reyes, ipakikilala ko sa iyo. Siya, si Lieutenant General James MacArthur. Tinitigan ni General MacArthur si Angela. So ikaw pala si Maligno Medico? Magandang araw po, General. Ako po si Angela Reyes, magalang na sabi ni Angela. Ngumisi ang General. Napaka-humble mo. Pinag-usapan ka sa buong Pentagon? Sobra naman po yan, hindi. Ang pagsupil. Sa 62? Na kalaban ng walang namatay? Ay walang katulad? Sa kasaysayan ng militar. Kinuha nga General ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Narinig kong tinanggihan mo raw ang medalya. Pero hindi ito medalya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob may isang maliit na gintong badge. Ito ay isang honorary US Military Medical Officer badge. Walang ranggo, walang obligasyon. Isang simbolo lang para maalala namin na iniligtas mo ang aming mabuhay. Tinanggap ni Angela ang badge. Salamat po, General. Hindi, kami ang dapat magpasalamat. Taos pusong. Yumuko, si General MacArthur. Ang lahat ng sundalo sa paligid ay yumuko rin. Naantik ang puso ni Angela. 2:00 ang hapon pumasok si Angela sa isang special ward. Nakahiga doon si Jackal. Halos magaling na ang sugat. Sa balikat niya, Amir, kamusta? Ang pakiramdam mo? Tumingin si Jackal sa kisame. Okay lang po ang katawan ko. Pero ang isip ko, umupo si Angela sa tabi niya. May gusto kang sabihin. Doktora, nagsimula si Jackal. Bakit niyo po ako iniligtas? Gusto ko po kayong patayin. Hindi ako ang gusto mong patayin, Amir, mahinang sabi ni Angela. Ang sakit sa loob mo ang gusto mong patayin. Ang galit ang kinapitan mo dahil kung wala yon guguho ka. Tumulo ang luha ni Jackal. Tama po kayo. Sobrang lungkot ko po. Natatakot akong mag-isa. Alam ko, hinawakan ni Angela ang kamay ni Jackal. Pero hindi ka na nag-iisa. Nandito ako. Huminga ng malalim si Jackal. Ang maga-emosyon na tinago niya sa loob ng 10 taon ay biglang bumuhos.
Doktora, mapapatawad pa po ba ako? Ang pagpapatawad, Amir, ay hinihingi mo sa sarili mo, malambing na sabi ni Angela. Hindi pagpapatawad ng iba ang kailangan mo, kundi ang pagpapatawad mo sa sarili mo. Dun ka makakapagsimulang muli. Tumango si Jackal. Paano po ako magsisimula? Dahan-dahan ngumiti si Angela. Alalahanin mo ang bawat buhay na iniligtas mo. Maniwala ka na kaya mong maging tao ulit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Colonel Williams. Dr. Reyes, pwede ba tayong mag-usap sandali? Opo, Colonel. Sa pasilyo, seryosong nagsalita si Colonel Williams tungkol kay Jackal. Siya ay isang war kriminal. Kailangan siyang humarap sa paglilitis. Alam ko po, Colonel. Pwede po ba akong humiling? Tiningnan ni Angela si Colonel Williams ng diretso. Maari po bang ilagay si Jackal o si Amir sa ilalim ng aking kustodiya? Ako po ang mag-alaga at tutulong sa kanyang rehabilitasyon. Nag-alangan si Colonel Williams. Hindi yan madali. Marami siyang nagawang kasalanan. Alam ko po. Pero Colonel, ang digmaan ay ginagawang halimaw ang matao. Ngunit ang pag-aalaga ay kayang gawing tao muli ang isang halimaw. Yan po ang trabaho ko. Matagal na nag-isip si Colonel Williams. Isa kang pambihirang tao, Dr. Reyes. Sige, kakausapin ko ang Pentagon. Hindi ako makakapangako, pero gagawin ko ang lahat. Salamat po, Colonel. 6:00 gabi. Bumalik si Angela sa kanyang silid. Pagod siya, ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Binuklat niya ang Bibliyang kanyang ama. Sa loob may isang sulat. Anak, kung binabasa mo ito, malamang ay nasa langit na. Si tatay, ipinakmamalaki ko na naging doktor ka. Pero laging nag-aalala si tatay na naging sundalo ka at pumunta sa digmaan. Natatakot ako na masaktan ka, na makapatay kang tao. Tumulo ang luha ni Angela. Pero alam ni tatay na hindi ka papatay ng tao. Alam kong ikaw ang taong pinakamahalaga ang buhay. Yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Ang huling linya ng sulat, anak, tandaan mo, ang tunay na tapang ay hindi nasa pagpapaputok ng baril kundi sa pagbaba nito. Naniniwala akong balang araw ipapakita mo ang tapang na yan. Niyakap ni Angela ang sulat. Itay, nagawa ko po. Iniligtas ko silang lahat ng walang namatay. May kumatok sa pinto. Si Emily. Doktora, may emergency call po mula sa Pentagon. Pinunasan ni Angela ang kanyang luha at binuksan ang pinto. Anong nangyari, mahalaga? Raw po. Gusto nilang video call. Sumunod si Angela. Sa screen lumitaw si General MacArthur. Dr. Reyes, may mahalaga akong balita. Ano po yun, General? Tungkol kay Jackal. Kay Amir. Inimbestigahan namin ang kanyang nakaraan. At may natuklasan kaming kahanga-hanga. Huminto sandali ang General. Si Amir ay galing sa ampunan na pinapatakbo na iyong ama. Natigilan si Angela. Po 15 taon na ang nakalipas, ang iyong ama si Pastor Reyes ay may ampunan dito sa rehiyon. Nakatala na si Amir ay nanirahan doon sa loob ng 3 taon. Hindi makapaniwala si Angela. Ibig sabihin si Itay at si Amir. Oo, ang iyong ama ang nag-alaga sa kanya. At 10 taon na ang nakalipas, ikaw naman ang nagligtas sa kanya. Naguguluhan si Angela. 2 beses iniligtas ng mag-ama ang isang bata? Hindi ito nakataon lang bulong niya. Ito ang huling regalo sa akin ni Itay. Kaya nagpasya kami, sabi ng General. Ibibigay namin si Amir sa iyong kustodya. Tama lang na ikaw ang magtapos sa sinimulan ng iyong ama. Napuno ng galak ang puso ni Angela. Salamat po, General. Huwag kang magpasalamat. Ikaw ang nagturo sa amin nito, Dr. Reyes. Ngumiti ang General. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagpapagaling. Iyan ang tunay na tagumpay. Nawala ang video. Tumingin si Angela sa bintana. Ang pulang takip silim ay bumabalot sa klinika.
Itay naintindihan ko na pobulong niya. Kung bakit kayo pumunta sa pinakamadilim na lugar. Kung bakit ninyo ako ginabayan sa landas na ito. Umihip ang hangin. Mainit at malambing parang haplos ngang kanyang ama. Epilogo ang kamay na nagliligtas 1 linggo ang lumipas. Daan-daang tao ang naktipon sa harap ng medical center masundalong Amerikano lokal na residente at mga mamahaya. Isang espesyal na araw, bibisita ang isang opisyal na delegasyon mula sa Pentagon. 10:00 ng umaga. Lumapag ang isang malaking transport helicopter. Ang bumaba ay ang chairman ng Joint Chiefs, isang 4-star general. Attention, salute siga ni Colonel Williams. Naglakat ang chairman at nakita si Angela sa may pasukan ngang klinika nakasuot ngang malinis na puting gown. Dr. Angela Reyes tumayo ang chairman sa harap niya, o maligno mediko. Isang karangalan na makilala ka. Sobra naman po yan Mr. Chairman. Binago mo ang kasaysayan ng digmaan. Pinatunayan mong posibleng manalo ng walang pinapatay. Lumingon ang chairman. Fall in pumila ang nga sundalo. Humarap muli ang chairman kay Angela. At dahan-dahan dumuhot siya. Mr. Chairman, sigaw ni Angela. Dr. Reyes, iniligtas mo ang buhay ng 12 naming sundalo. 2 beses. Nangingini ang boses ng chairman. 10 taon na ang nakalipas ang aming Secretary of Defense at ngayon ang gatawhan ng 2th Division. Kung hindi dahil sa'yo patay na silang lahat. Yumuko ang chairman. Sa ngalan ng Estados Unidos, ng Amerika taos puso kaming nagpapasalamat. Lahat ng sundalo ay lumuhot din. Pati si Colonel Williams, si Emily, at maging ang mga mamahayag. Daan-daang tao ang sabay-sabay na yumuko kay Angela. Naluha siya, pakiusap tumayo po kayong lahat. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi po, sabi ni Emily. Tinuruan niyo po kami kung ano ang pinakamahalaga. Ang tunay na tapang at ang tunay na tagumpay. Tumayo ang chairman at inilabas ang isang maliit na kahon. Hindi ito Medal of Honor. Alam naming tatanggihan mo. Ito ay ginawa mismo ng 12 sundalo na iniligtas mo bilang pasasalamat. Sa loob may isang maliit na medalyon. Nakasulat dito sa kamay na nagliligtas. Sa pusong nakpoprotekta. Para kay maligno mediko. Tinanggap ni Angela ang medalyon. Salamat po. Itatago ko po ito habang buhay. 2:00 ng hapon. Pumasok si Angela sa ward ni Amir. Nag-impake na ito. Tapos ka na. Opo, doktora, nahihiyang ngumiti si Amir. Wala na ang baksik sa kanyang mukha. Pumayag ng Pentagon. Nasa ilalim ka na aking kustodiya. Pero may magakondisyon. Tumingin si Angela kay Amir. Una, magtatrabaho ka dito sa klinika. Magsisimula ka sa paglilinis hanggang sa matuto kang mag-alaga ng mapasyente. Pangalawa, isusulat mo ang lahat ng ginawa mo noon. Para hindi mo makalimutan at para balang araw, may bahagi mo sa mundo kung paano ginagawang halimaw ng digmaan ang isang tao. At pangatlo, ipinatong ni Angela ang kamay sa balikat ni Amir. Patawarin mo ang sarili mo. Araw-araw sabihin mo sa salamin kaya kong magsimulang muli. Tao ako. Umiyak si Amir. Doktora, hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Hindi rin kita makakalimutan, Amir. At si Itay nakabantay mula sa langit. Nakayakapan sila. Gabi na, umalis na ang lahat ng bisita. Naglakat si Angela sa nasirang pasilyo. Kumuha siyang walis. Kailangan ng linisin to. Doktora, ako na po, sabi ni Amir. Hindi sabay tayo. Sabay silang nagwalis. Biglang may pumasok na isang batang lalaki. Ang batang si Amir na ginamot niya ilang araw na ang nakalipas. Doktora, o Amir, bakit para po sa inyo? Inabot ng bata ang isang bulaklak na pinitas niya mula sa labas. Isang dilaw na bulaklak. Dahil anghel po kayo, tinanggap ni Angela ang bulaklak. Salamat, Amir.
Ito ang pinakamagandang regalo sa lahat. Doktora, sabi ng binatang si Amir sa tabi niya, ako po ang batang yan, 10 taon na ang nakalipas. Ngumiti si Angela. Oh, at ngayon ikaw na ang magiging taong magpoprotekta sa kanya. Dumidilim na. Umakyat si Angela, sa bubong dala ang Biblia ng kanyang ama. Itay, nakikita niyo, po ba naintindihan ko na po ngayon? Ang liwanag ay mas nagniningning sa kadiliman at ang kamay na naglilitas ng buhay ay kayang baguhin ang mundo. Niyakap niya ang Biblia. Mananatili po ako dito, itay. Dito magliligtas ang buhay. Mula sa ibaba narinig niya ang sigaw ni Emily. Doktora, may pasyente po parating na. Bumaba si Angela. Ang kanyang puting gaun ay iwinawagaywing hangin. Wala na si maligno mediko. Ngunit ang anghel na doktor na si Angela Reyes ay naroon pa rin araw-araw sa gitna ng kaguluhan nagliligtas ng buhay. At sa bawat lugar na kanyang tinatapakan, isang maliit na himala ang nangyayari. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating kuwento. Kamusta ang salaysay ni Angela Reyes? Ang tunay na tapang ay wala sa pagpapaputok ng baril kundi sa pagliligtas ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay wala sa pagpatay sa kaaway kundi sa pagliligtas maging sa kanila. Iyan ang ipinakita sa atin ni Angela. Sa isang sulok ng mundo may mataong tahimik na ginagampanan ang kanilang tungkulin para magligtas ng kapwa. Bigyan natin sila ng isang palakpak. Hanggang sa susunod na kuwento. Bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. At i-comment ninyo kung saang lugar kayo nakikinig ngayon. Bawat isa sa inyong masalita ay mahalaga sa amin. Muli, ito ang inyong lingkod naniniwala sa walang hanggang kakayahan ng tao.